Ayan, magandang hapon po, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito ay magbibigay ako ng sarili kong pananaw dito mga kaibigan sa magiging SONA ngayong July 22 ni Bongbong Marcos Jr. na ito di umano mga kaibigan ay report ng bayan. At ang i-report daw ni PBBM kung ano ang naging progress sa kanyang mga nagawa. Ano ba ang nagawa niya? Tanong lang po sa ating mga kababayan. May nagawa na ba si PBBM mula nung naupo siya bilang Pangulo ng ating bansa? Ang mga pangako, natutupad ba niya ang kanyang mga pangako? Kagaya ng mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan na mas lalong lumala. Yung kagutuman. Naibsan ba ang kagutuman ng taong bayan? O di ba mas lalong lumala mga kaibigan? Lalong lumala dahil sa pagbulusok at pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang ating mga basic commodities. Di ba? At kung ano daw, kung ano daw ba ang naging kalagayan ngayon ng mga Filipino. Sa palagay ninyo mga kaibigan, hindi pa pala niya ramdam. Hindi niya naramdaman kung ano ang kalagayan ng mga Filipino, ng taong bayan, lalo na sa atin na mga mahihirap. Diba? Wala pala sa kanya yon. Hindi pa niya naramdaman. Dito kasi ito, kung paano daw ba ang kalagayan ngayon ng mga Filipino. Na ito ngayon mga kaibigan, hindi niya alam na ang mga Filipino, ang taong bayan ay nanganganib ngayon. Diba? Nanganganib. Mailalagay sa panganib ang ating buhay, ang ating sariling bansa dahil sa kanyang pakikipapid, sa kanyang pakikipag-alyado dito sa mga Amerikano. Diba? Kaya, ayan, ngayon sila mga kaibigan, nagkukumahog sila na magkakaroon ng bakbakan, magkaroon ng gerara. So ito ba ay hindi niya naramdaman, hindi niya naisip na maaring ito ay mapanganib po sa kanyang mga nasasakupan bilang Pangulo. At ito mga kaibigan, itong kriminalidad, ito ay kanyang tatalakayin. Sa kriminalidad mga kaibigan, ano ba ang nagagawa ni Bongbong Marcos Jr. sa kriminalidad na sa ngayon ay patuloy ding namamayagpag? Diba? Gurguran dito, gurguran doon. May mababalitaan na lang tayo na may nagugurgur na bata, mga dalagita, mga kabataan, even mga matatanda. Diba? Nilagay na lang sa sako. Merong mga gurguran dyan sa daan na bigla na lang may nagbangbangan dahil sa pagkakaroon ng yung tinatawag na road rage mga kaibigan, alitan sa gitna ng kalsada. May nagagawa ba siya doon? Diba? Kaya nga nangyari na kapag may magkainitan sa kalsada ay ito ay paano kasi, di ba, hinahayaan niya, pinapayagan niya na ang mga civilian ay pwede nang magmamay-ari ng mga baril, pwede nang magkakaroon ng kanya-kanyang baril. So bakit niya ginagawa itong desisyon na ito? Na maari, hindi niya ba naiisip ang mga magiging disadvantage nito? Kaya mainit ang ulo ng tao. Dahil siya ay may baril, may bang, konting diferensya lang, makipagurguran na. Dahil nanaig sa kanya na ako ito, may baril ako. So kailangang ipakita ko sa taong ito na hindi niya ako kaya. Kaya agad-agad na lang na nagkakaroon ng gurguran sa daan. May solusyon ba siya dito mga kaibigan? May ginagawa ba siya sa solusyon sa problemang ito? At yung sa droga,
Ano ngayon ang pwede niyang i-report sa droga? I-report niya sa taong bayan na ginagawa niya ang kanyang responsibilidad na supilin, tuldukan, wakasan ang droga. Dahil nitong kailan lang, month ng April, ay may nag-umpisa na silang may nasabat na mga tuni-tunilada. Pero yun ay may mga hocus-focus na hindi natin malaman kung ano ba talaga kasi nawawala naman na yung driver at wala na tayong balita. At nung may investigasyon sa Senado noon, mga kaibigan, ay hindi po malinaw. Hindi po malinaw na yun ay isang investigasyon kasi parang ang nangyari doon ay mga narration lang ni Abalos na ganito ang pagkahuli, ganito karami. So ito ay mga panlolokong ginagawa sa atin. Na alam natin na itong illegal na droga, siya po ang dahilan. Siya po ang sanhi itong illegal na droga na ito sa mga kriminalidad, sa mga gurguran, 'di ba? Corruption. Ito ang pangunahing problema ng ating bayan. So ano po ba? Pangalandakan niya na ito nahuli sa ganito, sa ganon, sa alitagtag, o tapos ngayon yung mga nahuli nila ay hindi na nila maipakita na kung talagang nakulong or anong ginawa nila. 'Di ba? So hindi na natin alam kung saan na nila dinala yung mga nahuli na yun yung driver. Mantakin mo to nito nilada. Ito ba ang sasabihin niya na sugpo, na wakasan, na matutuldukan niya ang illegal na droga? Ano ang nangyari sa kanyang kaibigan na si Sayarot na kasama mismo nila sa mga state visit nila, itong si Sayarot, na ito ay talagang na-intercept sa Australian Federal Police, mga kaibigan, at nasabat sa kanya ay tuni-tunilada din ng mga illegal na pulburon. And then dito din sa Pilipinas, nagkaroon ng bypass operation, nagkahabula na huli ang Sayarot na yan. And ulit-ulit nating binablog yun. At yun nga ay nakasuhan dahil nahulihan din na tuni-tunilada dyan sa may Ayala, Alabang. At ang kanyang chemist ay isang Canadian din. So, ang nangyari, nakulong, kinasuhan, pero in a few weeks, nakapag-file ng petition for bail at laya siya at binibigyan pa ni Bongbong Marcos Jr. ng protection. At balita natin, month ng May, mga kaibigan, di umano itong Sayarot na ito ay laya na at pinawalang sala. My God, ito ba ang ipagmamalaki niya sa taong bayan? Paano mawawakasan itong illegal na droga na ito na siya mismo binibigyan o pinoproteksyonan itong mga drug lord na ito kagaya kay Sayarot? So ito ba ang ipagmamalaki? At itong usapin ang issue sa PDEA leaks na ito, mga kaibigan, na di umano itong si Bongbong Marcos ay kasama or may mga ebidensya na siya ay nakitaan, may mga ebidensya na siya ay sumisinghot. Kaya nagkakaroon ngayon ng PDEA leaks investigation. Pero anong nangyari? Walang nangyayari. Pinabulaanan nila, pinasinungalingan nila, hindi totoo, at ang ginawa nila ay binibigyan ng kaso, kinulong itong tao na ang ginawa lang niya ay nag-imbestiga or sa kanya lang lumapit itong informant na ito na nagsumbong na di umano itong si Bongbong Marcos Jr. ay sumisinghot ng illegal na pulburon. So anong nangyayari ngayon? Hanggang sa takutin, i-bribe, at gurgurin, di umano may plano na gurgurin itong si Sir Jonathan Morales. Di ba walang nangyari? Kasi ngayon parang malabo na po yata na matutuloy po ang naturang investigasyon. Kasi alam na natin ang pwedeng mangyari dito, mga kaibigan. Lalo na nagpalit ng administrasyon ang Senado. Di ba? Malinaw na malinaw po sa atin. So paano mawawakasan ang illegal na droga? At mismo siya, yung panawagan ng taong bayan na Bongbong Marcos Jr., kung talagang hindi totoo na ikaw ay isang addictus benedictus or ikaw ay isang bangag at sumisinghot,
patunayan mo sa taong bayan, hair follicle drug test ka in public. Ginawa ba niya? Bagus, tinawanan lang niya. No comment. So ano ngayon mga kaibigan? Pero patuloy nating nakikita at namamayagpag. Nakikita natin sa lansangan na patuloy ang pagtaas at pamamayagpag nitong kalakalan ng illegal na droga. So ito ba? Ito ba ang pwede niyang ipagmalaki sa taong bayan na mga nagawa niya? At ang mga project, yung mga naumpisahan daw na project, kung kailan daw matatapos. So tanong ko lang, anong project ang inumpisahan ninyo? At tinatanong ninyo kung kailan matatapos. Meron ba siyang project na nakikita natin? Na ngayon ay talagang plano nila na tapusin or para sa taong bayan. Anong klaseng project? Mga social problem, marami daw. Social problem, ito mga pangako, mga project daw na kung kailan matatapos. Mga pangako, yung mga pangako na hindi natupad. So, wala naman talagang natupad. Like sa mga pangako niya na tugunan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Hindi nga niya magawa-gawa. Ngayon gumagawa sila, may mga murang halaga ng per kilo ng bigas sa kadiwa lang. Pero hindi naman abot ng taong bayan. At isa pa, itong bigas na ito na binibenta nila ay hindi makain ng tao, kundi ito ay pagkain ng aso, pagkain ng hayop. Kasi ang tingin ng administrasyong ito sa atin mga kaibigan ay tayo ay mga hayop. Diba? Anong ginagawa nila? Anong mga project nila? Project nila yung pamimigay ng ayuda, pang-uuto sa taong bayan, pamimigay ng ayuda gamit ang pera ng kaban ng bayan na may marka ng Martin Romualdez ng Baloslos. Ito ba ang ipagmamalaki niya na binubudol tayong muli? O ngayon, may EDSA. Yan. May rally na naman sa Liwasang Bonifacio. Saan mapupunta yan mga kaibigan? At ito pang sinasabi niya mga kaibigan na mga threats daw sa ating bansa. Sino ba ang nagpasimuno nitong mga threat na ito na sinasabi nitong Marcos Jr. na ito? Di ba nag-umpisa itong threat na ito ay dahil sa kanyang pakikisanib, puwersa dito sa mga kano? Dahil pinayagan niya unang-una ang pagpayag niya na magkakaroon ng EDCA site, itong mga Amerikano dito sa ating bansa. Ito ay paglapastangan sa saligang batas. Dahil mahirap nang paalisin yung mga yan. Kung magbago man ang kanyang isip, mga kaibigan, dahil dito sa nakaambang panganib or gyerara in between sa atin at nitong China na ito, na alam natin na wala tayong kakayahan. Dahil alam natin na ito ay pinagmamalaki ni Bongbong Marcos Jr. dahil di umano ay kaanib niya ang mga Amerikano. Kaanib niya si Lolo Biden na ngayon ay ulyanin na. Nakikita naman natin, di ba? Hindi nyo ba nakikita yung mga ngayon sa social media ng Amerika? Di ba? Wala kulelat na kulelat itong si Lolo Biden. Parang palagay ko nga, same thing ang nangyari dito kay Lolo Biden at itong si Bongbong Marcos Jr. Kasi wala na sa ayos Wala na sa ayos. Kahit saang argumento, hindi na kaya ni Lolo Biden. At itong si Bongbong Marcos, maaaring ito ay may dumikta sa kanya. At alam na natin kung sino. Diba? Alam na natin kung sino. At itong mga nagdidikta sa kanya, maaaring may mga pinanghawakan ito against him. Kasi wala siyang desisyon. Hindi siya makapag-desisyon sa kanyang sarili bilang Pangulo kung ano ang pwedeng ikakabuti sa ating bansa at sa taong bayan. Diba? So ganito ba natin aasahan ang Pangulong ito? Sa 2 taon niya, puro lang mierda. Ginagamit ang pera ng kaban ng bayan sa kanilang pamamasyal na pag-uwi, puro pledges na hindi naman natin naramdaman at ni isa wala silang report na tinutupad nitong nagbibigay ng pledges na ito. Meron ba? Di ba wala? Asan po?
Asan? So mga kaibigan, pakinggan natin ang buong sinasabi nitong Bongbong Marcos na ito daw ay kanyang i-report nitong parating na SONA sa July 2022. At talagang July 22, 2024 na talagang ang labo po, puro kasinungalingan, puro pagpapapogi, puro pambubudol at panluloko lang po sa taong bayan. Pakinggan ninyo, pakinggan natin mga kaibigan. Well, wala, it's a SONA. Ganun pa rin, ibabalita ko kung ano yung mga naging progress dun sa ating mga ginagawa. Yung ating mga binigkas nung mga unang SONA, ay i-report ko. Kasi ang SONA report sa bayan yan eh. So, i-report ko kung talaga bang yung mga sinimula natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gaano pa katagal bago matapos yung mga malalaking project na yan. At titignan din natin, siyempre, we will also report on the state of the nation in the sense that what are the lives of our people, how are they doing? Kung ano, the economy, how is it doing? Criminality, how are we doing on that? How are we doing and the other problems, social problems that we are facing, such as drugs, such as the different threats that have been coming to us. Marami tayong mga issue na kailangan pag-usapan. Kaya i-report talaga sa bayan yan. And yun lamang, sa tutulang, ang pinaka-problema namin ay paano namin ipagkakasya lahat doon sa isang SONA na mga isang oras na salita. Kaya ang ginawa namin ay meron kaming ginawang brief, ganun kakapal, which is a report to the nation which goes into the detail. The detail that I cannot go into during the SONA dahil masyadong mahaba. Kaya we will provide that to, of course, the media and to all our other partners, both private sector, both in the public sector, pati sa mga eskwela, lahat, para malaman ng tao kung ano yung ginagawa natin at kung yung mga pangako na ating sinabi, kung talaga nating tinutupad. And that's basically what the SONA is going to look like. Next question po, Okay. SONA Youth People's Journal. Sir, kagabi po, meron kayong announcement that the Philippines will host the Yes. Loss and Oh, Damage very Fund. good news yan. Oo. Oo. Sir, para po sa isang ordinaryong Filipino, ano po ang significance nito? Okay, tama. Good question. Mahalaga ito dahil yung Loss and Damage Fund, yan ang pondo na binibigay ng mga developed countries, mga mayayaman na bansa. Yan ang kanilang pondo na ibibigay para ayusin yung mga naging problema sa environment dahil nga sa industrialization na ginawa nila. At sinasabi nila may damage, may loss ang mga developing countries dahil sa industrialization ng mga mayayaman na bansa. Ngayon, nag-agree ang mga developed countries, kung tawagin, nag-agree ang developed countries na magbubuo sila ng pondo para mabigyan ang developing countries naman ng tulong. Dahil itong climate change na nangyari na ito ay dahil sa industrialization. At kaya naman ang sinasabi natin, ang mga halimbawa, gawin na lang natin halimbawa yung Pilipinas. Ang Pilipinas ay wala namang kinalaman sa climate change. Wala tayong ginagawa, wala tayong linalagay sa environment na sumira at nagkaroon ng global warming, nagkaroon ng mga El Nino na ganito, mga bagyo na ganito. Wala naman tayong kinalaman dyan. Kaya naman dapat suportahan tayo ng mga developed countries. Ang magdedesisyon kung saan ilalagay yung pondo na yan ay nasa Loss and Damage Fund Board. Ngayon, ang Loss and Damage Fund Board ay mag-host ay ang Pilipinas. Kaya naman, magiging malaki ang ating impluensya para lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating pananaw
tungkol dito sa subject matter na ito, ay maaari nating sabihin at maaari magka-influence tayo. Sasabihin natin, hindi nyo na naisip ito o ang kailangan nyo na gawin ay ganito. Lahat ng mga ganyan, may boses tayo na malakas. Yan ang pinaka-importanting resulta sa pag-host ng Pilipinas sa Loss and Damage Fund Board. Next question, Kat Valiente. Ay, good morning, Mr. President. Sir, the camp of Pastor Apollo Kibuloy, question po yung motives ng mga private individuals na nag-offer po ng reward, 10 million reward for his arrest. Bakit daw po tumanggap ang government ng donation from the private sources? Bakit hindi? Ba't hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang.